Narito na ang kinaiinggitan, kinababagutan at tampulan ng asaran sa social media. Narito na ang bago ng Rusi. Ito ang Rusi Flame 150X na tiyak na sigurado kung magugustuhan ng ilan. Subalit kaiinis naman ng ilan ding mga rider na hindi kayang tanggapin na pwede ka palang makakuha ng napakababang presyo sa ganitong tindig na halos itapat sa mga branded, halos kalahati ng presyo ng branded, may uuwi mo na to. Ito ang Flame 150X fuel injected ng Rusi. Tara, pag-usapan natin to. Boss Motovlog. Kung naghahanap ka ng motor na mabilis, maporma, maaasahang makina, well, hindi nagpapahuli ang Rusi dyan. Kahit meron ng Big 4, hindi nagpapatinag ang Rusi sa pagbibigay ng isang dekalidad, maaasahan, matibay sa napakamurang halaga. Itong Rusi Flame 150X fuel injected ang pinakabago sa lineup ng Rusi. Kung mapapansin nyo yung mga unang version ng Flame 150, carburetor type pa yan. Pero ngayon, binago na nila, ginawa ng fuel injected at water cooled na rin ang isang ito. Pero kahit ganyan ang specs ng motor na ito, hindi mo akalaing halagang 75,000, pwede mo nang maiuwi ito. As reference, 5'5" in height ako, mababa lang ang seat height nito mga bossing, at tamang tama sa mga Filipino height na kagaya natin na swak to sa atin to. Kung mapapansin nyo ang kanyang LED headlight, ayan, makikita nyo yung front assembly niya, napakaganda. At meron siyang daytime running light sa gitna. Ang maganda sa mga Rusi ngayon, hindi na sila gumagamit ng mga dibumbilya. Yung ganitong klaseng motor as categorized to bilang isang underbone, hyper underbone yung ganitong tindig. Ibig sabihin, wala itong compartment, kumbaga design for speed. Pero kung gusto mo in long ride, bahala ka, syempre nasa sayo yan mga bossing. Ang gulong nito gumagamit ng disc brake sa harapan, disc brake din po yan sa likod, tubeless sa mga gulong, at naka brown gold ang kulay ng mga mugs, napakaganda. At talagang hindi mo maikakaila na talagang nag-improve na pagdating sa disenyo ang mga Rusi ngayon. At para sa kaalaman nyo, ang Rusi ang pinakapangatlo sa mga motorcycle brands dito sa Pilipinas na pinakamadaming benta sa nakalipas na ilang taon mga bossing. Hindi talaga sila nagpapatinag sa mga Big 4. Syempre nag-o-offer sila ng pinakamura sa lahat na hindi ka naman nakakompromise. Syempre sa tibay din, dahil hindi mo maikakaila, ito yung motor na ginagamit natin sa probinsya. Yan ang mga pinangakyat natin sa mga bundok. Ang engine ng mga Rusi Motors, mayroon na silang iba't ibang klaseng motor. Hindi na lang sila nag-stick sa mga kagaya ng XRM style. Meron na rin silang mga automatic, at yung mga pang-adventure meron na rin sila. Kahit yung mga scooter na pang-adventure, yung mga kagaya ng Adventure X, meron na din po sila. Itong Flame 150X fuel injected na ito mga bossing ay kagaya rin ng makina ng Flash 150X. Dati na carburetor siya, ngayon ginawa ng fuel injected na ito ngayon. So iba na po ang nito, makina nito, yung power output mas malakas na kung tutuusin ito. Mas mabilis. Kung talagang bilis ang gusto mo mga bossing na nasa murang halaga, eto na. Kumbaga, ang gagawin mo lang naman dito, magme-maintenance ka ng maayos ng tama para naman kahit na walwalan ng takbuhan mo maganda pa rin yung performance pagkalipas ng mga ilang taon kahit tumagal sa'yo, basta marunong ka mag-maintenance dito. Meron ding starter key yan kagaya na nakikita nyo mga boss, binubuksan ko siya, nahanap ko lang yung tamang sukat, hindi ko makita. So ayan po mga bossing, may shutter key siya. Pagka nilock mo siyang ganyan, hindi mo mabubuksan talaga, hindi siya matutungkab, kumbaga in short, mahihirapan kang buksan kung hindi mo ilalak sa shutter key. So yan, isang safety features din yan para iwas nakaw, lalo na kung bagong-bago yung motor mo, mainit sa mata ng mga kawatan yan. Sa mga buttons naman ito, walang masyadong fancy electronics, basic lang, yung mga left and right turning lights andyan. Saka ignition lang sa may bandang kanan, wala ka ng ibang makikita. Sa handlebar makikita mo nakalagay dyan, Rusi. Napakadating talaga ng pormahan mga bossing. Ang Flame 150X na ito ay nagkakarga ng 150cc engine, liquid cooled ng cooling system. Ito po ay naka
4 valves na rin at double overhead cam ang makina nito na kayang sumipa ng mga around 16.8 horsepower. Meron din tong 6-speed manual transmission, kaya kung sanay ka sa automatic, kailangan magsanay ka rin na magpiga-piga ng clutch. Kumbaga ito po ay decambio na motorsiklo, manual kumbaga. Ang kanyang taillight makikita nyo, LED pa rin po yan. Maganda rin yung kanyang assembly dito sa likod. Yun nga lang nakahiwala yung kanyang turning lights sa likod, no? Pero okay na rin overall. Meron ding ilaw sa plaka nyo yan. Idagdag na mo na rin sa isa sa mga kapakipakinabang sa motor. Pag naglo-long rides ka, no, kailangan meron ka ring saksakan ng cellphone. Halos lahat ng motor ng Rusi mga bossing meron ng USB socket, no? Kumbaga cable na lang ikakabit mo dyan. Pwede ka na magsaksak ng cellphone mo. Ang Rusi Flame 150X fuel injected na ito ay available na po sa lahat ng mga Rusi branch. Puntahan nyo na siya para makita nyo ng aktual at syempre masampahan nyo na rin, dahil iba pa rin pagka nasampahan mo at nagamay mo siya mga bossing, ano. So para sa mga Filipino height, maliit lang din ang inseam height, pasok ka rito dahil napakalapit niya lang sa'yo. Kung maiksi naman ang bias mo, ayos din. Hindi kagaya ng mga ibang brand na medyo nakasubsob ka ng konti. Ito upright positioning kayo rito at hindi kayo masyadong nakasubsob dahil talagang dinisenyo yan for Asian tong ganitong klaseng motor. At kung gusto mo naman po ng installment, 4,000 lang po ang ida-down mo rito. Basta kumpleto ka ng requirements, iuwi mo na to mga bossing. Pag nakikita o nababanggit ang salitang Rusi, isa na agad ang pumapasok sa pangkaraniwang Pinoy. Sirain. Yan ang pumapasok sa mga rider na hindi naman kahit kailan nakakagamit pa ng Rusi. Malamang sa mga nakikita nila at syempre yung kakulangan na rin sa kaalaman ng pagme-maintenance ng motor. Kaya nagiging sirain ang isang bagay na taon lang. Dito pumutok yan sa Rusi. Dahil nga mura, mas marami sa ating mga kababayan ang nakakakuha nito dahil sa napakababang presyo. Yun nga lang, ang kakulangan natin sa kaalaman ng pagme-maintenance ang naging dahilan kaya naging sirain ang mga ganitong motor. Kung tutusin, hindi naman talaga sirain kung alam mo lang kung papaano ang tamang maintenance ng isang motorsiklo. Sa katunayan, ang ganda ng materyales at mga piyesa na nakakagabit dito at kung paano mo gamitin nung unang ginamit mo ang motor, napaka-smooth, maganda yung talbog, maganda yung preno. Nga lang, kalaunan, nakakalimutan natin yung maintenance kaya ang akala natin, bumibigay ang makina. Hindi po, hindi bumibigay, kinukulang ka lang po ng maintenance. Kung na-maintenance mo ng maayos ang motor, hindi mo pababayaang maaalog yan at may mga kalansing ka nang maririnig after mong gamitin ng mga ilang buwan at ilang taon. Kaya nga sinabing maintenance, pananatilihin mo yung ganda ng kalidad ng motorsiklo nang una mo itong inilabas sa kasa. Kaya once na kumalampag na yan at meron narinig ka ng ingay at meron nang nangyayaring hindi maganda sa makina na nagdudulot ng hindi magandang performance ng motor, walang problema ang motor. Ikaw ang may problema. Kung hanap mo ay speed, forma at higit sa lahat murang motorsiklo, underbone na kayang sumibak sa Raider R150, baka ito na ang hinahanap mo. Ito ang Rusi Flash 150X ng Rusi. Samahan nyo ako, alamin natin kung ano yung mga nakapaloob sa motor na ito. Bakit kukunin mo ngayong 2025 isang hyper underbone na pwede mong gamitin pang araw-araw, pang malayuan, at the same time pwede mo rin pang trabaho yan kung gusto mo. Boss Motovlog. Hype lang ba talaga ang pagdating ng Rusi Plus o sadyang inggit lang sa ilan nating mga rider na hindi matanggap na kaya pala maglabas ng Rusi ng isang hyper underbone na nasa harapan natin ngayon? Mga ilang buwan na rin nakakaraan matapos pumutok ang pangalang Rusi Flash X na may 4 valves na. Napakaingay nito sa social media at ngayon ko lang sisipatin at titingnan maigi ang mga detalye at mga nakakabit dito. Isa-isahin natin, samahan nyo ako ngayong araw na ito. Bakit ka kukuha ng Rusi Flash X 4 valves fuel injected ng Rusi?
Kung sikat ang Raider 150 pagdating sa mga underbone, yan ang number 1 dito sa atin sa Pilipinas. Nakakatuwang isipin na meron pong underdog na kung tawagin ay Rusi Flash 150 na inihahambing dito. Akalain mo ba naman, double overhead cam 4 valves 150cc liquid cooled ang nakakabit sa motor na ito, na halos kasing pantay lang ng specs ng Raider, na kung tutuusin ay napakalayo ng diferensya pagdating sa presyuhan. Akalain mo sa halagang 75,000 pesos ay maiuwi mo na tong ganitong klaseng hyper underbone na napakaangas at napakatindig. Pagdating sa makina, kapantay lang halos ng Raider 150. Pagdating sa looks, hawigan din ng sniper yung datingan niya, para siyang GTR ng Honda. Pero tingnan mo naman, ibang-iba at may appeal ang Rusi Flash 150 na wala sa iba. Como Rusi, underdog kung tutuusin, pero hindi siya nagpapahuli pagdating naman sa mga specs na meron dito sa other competitors neto sa market. 17 ang mga gulong neto, tubeless, at napakaganda ng kulay na to, na kulay dilaw. Meron ding cyan to, meron ding kulay puti. Manipis lang ang kaha neto, kaya maganda siya isingit-singit sa mga traffic. Very agile, malakas na siya. Pwede mo pa siyang isingit-singit sa mga traffic dahil sa sobrang kitid lang ng motor at mababa lang din ng seat height. Nasa 780mm lang, kaya naman kahit typical na Pinoy 5'3", kayang-kaya to. Tapos mag-lowering kit ka pa. Ang ganda ng tindig nito kung gagawin mo panipisan pa lalo yung upuan. Naka-disc brake ang harapang gulong, pati sa likod disc brake din po yan. At ang mga ilaw naman na nakakabit ay puro LED na po. Wala nang debumbilya. Ganun ka high-tech ang mga Rusi ngayon. Hindi na gumagamit ng debumbilya. Syempre mas matagal kasi ang buhay ng mga LED lights, at the same time mas maliwanag siya compare sa mga traditional pang bumbilya. At isa pa, power efficient syempre. Masinsin ang pagkakadisenyo sa motor na to, kahit sa tambucho niya, ganun din sa tapakan ng angkas, yung kanyang foot peg, maganda rin yung disenyo. May design siya, parang sniper yung tindig niya, na hawigan din sa GTR. May saksakan din ng cellphone to, tapos disusi lang na traditional, kaya mababa lang ang maintenance. Palit lang iska lang dito, gulong, brake pads. Wala ka nang ibang gagawin kundi magmaneho lang ng motor mo, i-enjoy mo ito, kayang umabot sa'yo ng 10 taon nang hindi ka man lang masyadong butas ang bulsa. Naka 6-speed manual transmission to, kaya kung ikaw ay sanay sa mga scooter, kailangan mag-aral ka rin mga ambyo. Kailangan pumiga ng clutch para mamaneho mo ang motor na ito. Huwag mong gamitin panghanap buhay, pero kung gusto mo talaga, wala kaming magagawa sa'yo. Lagyan mo lang to ng top box dahil wala pong compartment yung ganitong klaseng mga hyper underbone. Design for speed yung ganito. Pero syempre, pag nasa Pilipinas ka, di may iwasan, gagamitin mo siya pang trabaho. Kung gusto mong gawin yan, maglagay ka ng top box para may extra luggage ka. At kung gusto mo naman panghabal, pwede to. 150cc, malakas umatak to sigurado. At para sa mga gustong kumuha, punta lang kayo sa mga Rusi branch na pinakamalapit sa inyong lugar. Dito sa Bacoor, Rusi, ay pwede ka mag-down dito ng 4,000 mga bossing. Maiuwi mo na tong napakagandang tindig. At the same time, mura. Basta kompleto ka lang ng requirements mo, to valid ID, proof of billing, proof of income. Kung meron kang COE, mas maganda. At syempre yung pan-down payment mo para sa mga requirements. May rebate pa naman yan pag updated ka sa hulog mo ng 300. Hanggang sa muling pagkikita, paalam.